Hi guys, ako nga pala si Ella. Gusto ko lang sanang i-share sa inyo yung experience ko sa pagkakautang ko sa kilalang Ola. Sana malagpasan ko to kasi dumadating na talaga ako sa... Umabot na talaga ako sa point na sobrang stress na ako at hindi ko na talaga alam kung ano yung gagawin ko. Nagsimula kasi to nung pandemic, nawalan kami ng trabaho mag-asawa. Yung savings namin naubos, and then ayun, napag-isip-isip ko na umutang sa kilalang Ola. Nung umpisa, okay naman, nakakapagbayad kasi ginawa ko siyang puhunan para sa small business. Nag-click naman nung una yung business na yun. Pero biglang dumating sa point na tumumal, tapos wala na pumapasok na income. Kaya yung resulta, hindi na rin ako nakakapagbayad. So ayun, na-delay ako ng bayad dun sa Ola. Madalas na ako na-delay sa pagbabayad sa kanila. May time pa na hindi na talaga ako nakakapagbayad. Nag-skip ako ng isang buwan, ganun. Tapos, yung pinaka-latest nga, as in hindi na ako nakakapagbayad. Ayan, nagkukulit na sila. Pero binabaliwala ko muna yung mga tawag nila. Kasi nga, nai-stress ako. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambayad. Kung kanino ko hihingi ng tulong kasi wala naman kaming backup. Ang backup namin, sarili lang namin. Kami mag-asawa lang. Tapos, nangungupahan pala kami guys. Wala kaming yung alam mo yun, yung kapit patalim sa Ola para lang makaraos. Kaya sobrang depressed talaga yung inaabot namin ngayong mag-asawa. Ayun, sa ngayon, as in talaga, hindi pa talaga kami nakakapagbayad. Sana malagpasan namin to. Hindi ko na alam kung paano.